Sa sunod-sunod na dagdag presyo ng langis, malawakang transport caravan, ikinasa ngayong araw. Bagamat walang tigil pasada, mga commuter nagtren na para makasiguro. 3 pisong diskwento para sa mga pampublikong sasakyan. Aprobado na ng Malacanang. Pangatlong taas sa singil sa toll sa SLEX, aarangkada na bukas. Exclusive, dating international drug mule sa China, ibinisto na isinisiksik lang sa maliit na siwang ng bag. Ang kilo-kilong drogang ipinupuslit. Sa dami raw ng Pinoy drug mule, pwede na silang magtayo ng party list. Sa Action Metro, isang metrong sawa, nasa kote sa nabotas. Sa QC, 2 lalaking nakamotor, sugatan matapos madali ng humaharurot na auto. Sa Action Abroad, pagragasan ng baha at putik sa Thailand, mahigit 20 patay. Sa Action Showbiz, panibagong kapatid na si Aga Mulak, mainit na tinanggap ng stars ng TV5. At sa harap ng kontrobersiya ng pagsayaw ng batang si Janjan, Shalani Solidad to the rescue kay Willie. Sa Makata Super Video! Mga hayop na komedyante, iba't iba ang mga diskarte. At ang hirang disenyo ng tinapay, parang tunay na mukha, paa at kamay. Pilipinas, magandang gabi! Ngayong Huwebes, 31 ng Marso. Ang mga aksyong balita. Simulan po natin ang aksyon sa protesta na may 200 miyembro ng transport group na Piston at ilang mga militante. Halos kalahating araw, lumarga ang daang-daang tsuper at operator ng jeep at FX para sa tinatawag na protest caravan mula QC Circle hanggang Mendiola. Michelle Rosa, ikwento mo. Biyahing Mendiola ang mga tsuper, operator ng jeep at mga estudyante kanina para sa transport caravan laban sa oil price hike. Kasama rin nila ang mga militanteng grupo. Nagsimula ang marcha sa Welcome Rotonda. Ang tawag nila rito, protest caravan at hindi raw tigil pasada. Dahil marami-rami rin ang sumama, naglagay pa ng mga hagad ng MMDA para sa kanila. Hindi na masado si Mang Jose Sarmiento para lang sa caravan. Lugi na raw siya ng mahigit 300 mula Enero. Hindi na rin makayanan yung kinikita namin, ma'am. Masyadong mataas ang diesel. Hindi na halos, wala na halos maiuwi sa pamilya. Kahit si Jem Garcia na law student, humabol sa rally kahit final exam niya. Nare-realize po namin kung gaano to kahalaga. Halimbawa po, sa mga estudyante, nagulat na lang kami, isang araw nagising kami, 8 pesos ang pamasahe. Pero meron ding ilang tsuper na mas pinili pa rin mamasada kaysa sumama sa caravan. Wala nang tayong magagawa pag nagtataas talaga ng mga langis eh. Dahil sa caravan, nagkabuhol-buhol ang traffic. Pero sabi ng Piston, wala pa ang perwisyong ito sa kalbaryong dala ng lingguhang oil price hike. Maraming mga driver ang igagarahin na lang ang mga jeep nila. Lalo-lalo na summer ngayon, walang pasahero, walang estudyante. Maraming mga driver ang magpapark na lang ng kanilang sasakyan kaysa mamasada kasi wala ka naman may uuwing kita. Gamit ang maso, binasag ng grupo ang isang malaking styrofoam na hugis barilis ng langis. Ito raw ang larawan ng umano'y kartel ng Petron, Shell at Chevron. Mahigit 750 na raw kasi ang overpricing ng mga kumpanya. Ang gobyerno naman, nasa 4 na bilyong piso na raw ang kinikita sa VAT sa langis. Parang gobyerno pa ang nagpapahirap sa mamamayan na tuwing tumataas ang presyo ng langis, lumalaki naman yung pinapataw na value-added tax ng gobyerno. Sa ngayon, masasabi ng grupong Piston at ng mga militanteng grupong nakilahok sa transport caravan na ito, napatikim pa lang ito sa gobyerno kapag hinayaan daw ng pamahalaan na umabot sa 50 pesos ang presyo ng langis, hindi raw malayong umabot sa tigil pasada ang aksyon nila sa susunod. Michelle Rosa, News 5. Pinaghandaan naman ng gobyerno ang protest caravan ng grupong Piston ngayong araw. Bukod sa mga libreng sakay, bantay sarado rin ang mga pulis. Apektado nga kaya ang mga pasahero kanina? Ikwento mo, Gerard Garcia. Baluarte ng grupong Piston ang lugar ng monumento sa Caloocan. Pero kaninang rush hour, kapansin-pansing nagkalat pa rin ang mga pumapasadang jeep kahit pa may kinasang protest caravan. Ang ilang pasahero
naniguro pa rin. Imbes sumakay ng jeep, sa LRT sila nagsiksikan. Hindi naman mahirap sumakay sa babae. Yun nga lang, nagmamadali lang akong pumasok. Mas okay yan, mabilis. Nag-LRT lang ngayon kasi mahirap na sumakay. Pinaghanda naman ng Light Rail Transit Authority ang buhos ng mga pasahero na pwedeng idulot ng protesta. Para sa araw na ito, we made sure na walang magkakaaberya. And then pagdating naman sa personnel, naglagay kami ng mga standby na mga tellers at saka security personnel. Sa Quezon City, nagbantay din ang Quezon City Police District sakaling kailanganin ng tulong nila ng mga pasahero. Pero kahit hindi gaanong ramdam ang epekto ng caravan, may mangilan-gilan pa ring naapektuhan. Tulad na lang ng medrep na si Rev Reyes, napawisan na dahil sa haba ng kanyang nilakad. Usually kasi doon ako sumasakay sa may Minjola, sa may Jollibee. Then, syempre maraming nagra-rally. So, doon pa ako sumakay, parutonda pa. Si Aling Lolita naman, maaga raw gumising para makasakay agad ng jeep papuntang Project 4. Mahirap na raw at baka malanta ang gulay at malamog ang mga prutas na paninda niya. Ay, nagkaahon ko lang maglako ng paninda ko para maaga ako makaubos. Para maaga ako makauwi. May naka-standby na libreng sakay ang MMDA, AFP at PNP para umalalay sa mga pasahero na posibleng ma-stranded. Pero hindi naman ito masyadong nagamit. Gerard Garcia, News 5. Kambyo naman po tayo sa kwento ng batang minolestya ng sarili niyang lolo sa Navotas. Matinding trauma ang nararanasan ngayon ng batang si Ana dahil sa pangmamolestya sa kanya ng mismo niyang lolo at Tonyo. Para matulungan, ipinakonsulta sa News 5 ng News 5 sa isang psychologist. Carla Lim, ikwento mo. Sa isang malinis na papel, ipinadrawing kay Ana ang muka ng kanyang lolo. Pagkatapos, sinabihan siya ng doktora na ibuhos ang kanyang sama ng loob. Buong lakas niyang pinunit at pinagpira-piraso ang ginuhitan niyang papel. Pagkatapos nito, ibang Ana na ang aming nakita. Isang Ana na mas masaya at nakakatawa na. Minawa na po, pakaramdam ko. Tsaka medyo hindi ko na po naiisip yung ginagawa sa amin po dati ni Lolo Tony. Nakapagsumbong na po ako sa may mga barangay, nalaman ko po na may batas po pala. Ikinatuwa naman ito ng kanyang mga kapatid. Ngingiti si ate, gusto ko lagi lang siya nakangiti para pagka masaya lang siya po. Ganun po din kami. Para tuluyang malimutan ni Ana ang masalimuot na naranasan, pinayuhan na rin ni doktora ang kanyang mga magulang. Nararamdaman ko na yung bata ay talagang precious to them at saka they're very sorry na they were not there. So yung mga in charge, yung mga adults ngayon, they are the ones who set up the structure, no? Masaya man si Aling Gina dahil umaliwalas na ang muka ng anak. Aminado siyang hindi niya basta mapapatawad ang lolo nito. Kaya po sa kung kaya tao lang po tayo Nagkakasala po, totoo po yun. Kaya lang po siguro po, hindi po muna sa ngayon, kailangan po mabigyan po muna siya ng leksyon. Ang nakababatang kapatid ni Ana na si Marie, takot na maulit ang madilim na nakaraan. Gusto niyo pa ba siya makasama? Ayoko na po kasi baka gawin niya ulit Masakit na karanasan man ang ipinamana ni Lolo Antonio sa kanyang mga apo. Ngayon, handa na raw ang pamilya na talikuran ito para sa isang magandang bukas. Carla Lim, News 5. Di na bago ang mga balitang tungkol sa mga amo na pinagnakawan ng sariling katulong o katiwala. Paano nga ba ito maiiwasan? Ikwento mo, Jay De Castro. Dalawang cellphone at isang video cam ang tinangay ni Gino Cruz habang natutulog ang kanyang amo nitong Martes ng gabi. Ang masaklap, pinatutubos pa raw ng suspect ang mga ninakaw niya sa halagang 7,000 piso. Hindi ko naman sila tinuring na iba. Ang turing ko sa kanila, parang pamilya ko rin. Kahit sila, alam nila yun. Dahil dito, isang entrapment operation ang ikinasa para matiklo ang suspect. Bandang alas 8 ng gabi kinabukasan, nakita ng mga barangay si Gino kasama ang kinakasamang si Rachel. Mismo ang kasambay pa ni Aling Erminda na ina ng suspect ang nag-abot ng perang pantubos sa mga ipinuslit niyang gamit. Nung nakita ko nag-aabot na nga yung nanay ni Gino Cruz ng perang 7,000, bigla ko sila nilapitan. Tinakap ko para hudiin.
Bagsak sa rehas sina Gino at Rachel. Naharap sila ngayon sa kasong qualified theft. Pero giit ni Gino, nagawa lang niya ang krimen dahil hindi pa raw siya pinapasweldo ni Aling Erminda. Gusto ko na sanang lumayo dito, umuwi na lang sa probinsya. Kaya wala akong pamasahe. Nakiusap ako sa kanila kasi 350 sa out ko, sanda na napupunta sa akin. Nakiusap ako makakuha ng buo, hindi nila ako pinagbigyan. Patawarin mo na kami. Si Rachel naman, nanindigang wala siyang kinalaman sa krimen. Tsaka sana patawarin niyo na rin si Gino. Hindi na mauulit yun. Hindi ko lang din talaga alam yun eh. Kahit sinasabi niyo kasabot ako, hindi ko talaga alam yun. Madalas daw mangyari sa Tondo ang ganitong mga krimen kung saan ang suspect katiwala o katulong sa bahay. Kaya para makaiwas sa ganitong pambibiktima, payo ng PNP, humingi ng kaukulang mga dokumento mula sa sinuwang namamasukan bilang katulong, gaya ng NBI o barangay clearance at birth certificate. Dapat din daw iberipika na hindi peke ang mga ito. Mas maganda rin daw kung nirekomenda ang nag-a-apply na katulong ng dati niyang employer o ng inyong kakilala. Pasensya na sa nagawa ko sa inyo. Nasa huli man ng pagsisisi, hindi na raw iatras si Aling Erminda ang kaso labang kay Gino. Jade De Castro, News 5. Akin pong video, kwentong kahayupan. Mga hayop kasi ang masisilayan. Merong naglalaro at naglalambingan. Pag inyong nakita, baka kainggitan. Nighttime. Ito po ang ibon na shy type ang emosyon. Ito ang gorilya na imbes na saging, kamote ang kinakain. Alan! Alan! May naghahanap kay Alan! Alan! Ow! Alan! May giraffe na may LQ, pero nag-e-enjoy ito. Ow! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Huy! Magagalit ang MMDA! May dentistang walang gamit. May mga matang nandurumilat. At ibon na sinaliban ni Michael Jackson. At ang paborito niyang anchor, Erwin. Trivia time na tayo mga kids tungkol sa pinaka-endangered species na hayop sa buong mundo. Ito walang iba kundi ang The Pinta Island Tortoise. Isa na lang kasi siya sa namumuhay sa mundo. Ang kanyang pangalan, Lonesome George. Are you lonesome tonight? Makikita ang kahit na ito sa Galapagos Island sa Ecuador. Meron pong paalala sa inyong kabataan. Bago po kayo mag-alaga ng hayop sa inyong tahanan, siguraduhin niyo munang meron kayong hapunan. Dahil kung wala, gutom lang po yan, pati hayop na, damay pa naman. Ito pa rin po si Makata. Nagbibigyan naman ng informasyon, edukasyon, leksyon. Dito lamang yan sa Aksyon. Susunod sa Aksyon, alamin ang latest na lagay ng trapiko sa Cubao at Quiapo. Singil sa SLEX, magtataas na naman sa ikatlong pagkakataon. Presyo ng LPG, magtataas na rin ba? At mga tinapay sa Thailand, kuha ang hugis ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Abangan yan sa Makatas Super Video!